Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Araw ng paglilipat ng mga imahen ng Divine Mercy, Our Lady of Fatima, at ni Saint Paul of the Cross. At ito ay isinasagawa ng ating mga pinuno sa MSK. At kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pamumuno, napakagandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Ipinagpapatuloy ang pagninilay tungkol sa naging buhay ni David. At bilang hari, malalaman at mapag-aaralan natin sa buhay ni David na bagamat siya'y hari, marunong siyang humingi ng tawad sa Diyos. Sa dalawang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay, bagamat bumagsak sa kasalanan, siya'y humingi ng tawad. Di ba yung unang pagkakataon na siya ay bumagsak sa kasalanan ay noong naakit siya sa napakagandang babae na naliligo at nakita ito ni David habang siya ay nasa kanyang silid. At yung kanyang pag-akit na yon ay nauwi sa pakikipagrelasyon hanggang sila nung babae ay nagkaanak. At pinagsisihan ito ng lubos ni David. At alam ng Diyos kung papaano niya ito pinagsisihan, kaya't siya'y pinatawad. Ang ikalawang pagbagsak ni David ay yung kwentong narinig natin ngayon sa Ebanghelyo. Sa lahat ng kanyang pakikipaglaban, talagang siya'y pinagpapala. Palaging nananalo si David at ang kanyang hukbo sa labanan. Kaya nga naging mayabang si David. Gusto niyang talagang makipaglaban sa mga bansa upang makuha ang pamamahala sa mga bansa na yon. Kaya dito sa Ebanghelyo nagpa-census itong si David para malaman ilan ba talaga ang kanyang nasasakupan, ang kanyang kawal, ang mga tapat sa kanya. Gusto niyang malaman upang kung haharap man siya sa labanan, alam niyang sapat ang kanyang kawal para humarap sa kalaban. Pero pagkatapos nito, sabi ng unang pagbasa, inusig siya ng kanyang konsyensya. Bagamat nananalo si David sa laban, meron din namang mga napapatay sa kanyang mga sundalo. Kaya sobrang inusig siya ng kanyang budhi at nagsisi. Pero sa pagkakataon na ito, sabi ng unang pagbasa, nagpadala ang Diyos ng propeta kay David upang siya'y papiliin ano ang parusang gusto mo. Ano ang pipiliin mo? At pinapili si David sa 3 choices. Ang pinili niya yung ikatlo, 3 araw na salot. At nangyari na pagkatapos nito, halos 1,000 tao ang namatay sa kanyang nasasakupan. At pinagsisihan na naman ito ni David at siya'y humingi ng tawad sa Diyos. Sa halimbawa ni David, makikita natin ang isang pinuno na bagamat nagkakasala, marunong magpakababa at humingi ng tawad. Marunong umamin sa kanyang nagawang kasalanan. At hindi lahat ng pinuno ay ganito. Kung iisa-isahin natin ang mga kilala nating namumuno sa atin, sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating parokya, sa ating komunidad, ilan ba ang pinuno
na namumuno sa atin na kapag nakagawa ng mali, aamin, hihingi ng tawad, magsosorry. Napakagandang pinuno, yung pinuno na kahit nagkasala, marunong magpakumbaba at humingi ng tawad. Napakahirap sa isang pinuno yung nagkamali na nga, nagmamalaki pa, at hindi pa marunong magpakababa at patuloy pa rin sa kanyang paninindigan. Sa halimbawa ni David, itinuturo sa atin ang uri ng pamumuno na kinalulugdan ng Diyos. Na bagamat nagkasala si David dahil sa kanyang buong pusong paghingi ng tawad sa Diyos, siya'y pinatawad. Kaya mga kapatid, mga kasamang namumuno, lalo na dito sa ating dambana, sa ating MSK, maliit na sambayanang Kristiyano, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang kanya-kanyang mga kawan na ating nasasakupan. Sa inyo bilang mga MSK leader, ang mga pamilya na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo para madalaw ng mga imahe ng Divine Mercy, Our Lady of Fatima at ni St. Paul of the Cross. Paano tayo nagiging tapat sa ating tungkulin? Paano tayo nagiging responsable sa misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? At kung may mga pagkakataon na tayo ay nakakalimot, nagkakasala, papaano tayo umaamin at papaano tayo humihingi ng tawad? Matuto tayo sa halimbawa ni David, na bagkus bumabagsak sa kasalanan, buong kababaang loob na humihingi ng tawad. Kaya naman, lalo siyang pinagpapala ng Diyos.